King Tondo, dating basurero at pedicab driver. Dinanas niya raw ang buhay na isang kahig isang tuka. Umahon mula sa kahirapan nang pasukin ang maningning na mundo ng showbiz at lalong nakilala nang tawirin niya ang mundo ng politika. Ngayong gabi, tunghayan po natin ang pag-ahon mula sa kahirapan at tungo sa tagumpay ni Vice Mayor Isko Moreno o si Francisco Dumagoso sa tunay na buhay dito sa Powerhouse. Kargador sa pierang ama at tagabalat ng bawang ang trabaho ng kanyang ina. Namuhay sa isang barong-barong sa Tondo noon, si Vice Mayor Francisco Dumagoso o nakilala natin bilang Isko Moreno. Nagbalat ng buto hanggang sa mapatayuan niya ng sariling bahay ang kanyang ina. At mula sa isang barong-barong, ngayon ay sa isang duplex house sa Tondo, nakatira si Vice Mayor kasama ang kanyang pamilya. Ito po yung bahay namin. Tuloy po kayo. Na-remember mo pa ba kung anong klaseng bahay ang tinuluyan niyo noon? Ano, pagpasok mo ng bahay, nasa kanan yung higaan. Okay. Nakaangat lang yun sa lupa. Siguro mga kalahating tao. Okay. Oh, doon na kaming tatlo. Nanay ko, tatay ko, ako. Tapos, pagbuwa mo nun, andun na yung lamesa. Oh. Tapos, susunod, may dingding lang. Tapos, may kortina. Andun ang parang kitchen, yung lutuan. Oh. Tapos, andun na rin yung kasilyas. Nakaahon man sa kahirapan, pinili pa rin ni Isko na manatili sa kanyang lugar na kinalakihan. Kasi gusto ko makita ng mga anak ko na although nakaluluwag tayo, pero lagi ko kasing sinasabi sa kanila. Bisa lalo na pag dumadaan kami sa arte, sa mabuhay. Tinuturo ko sa mga anak ko, you know what? Papa used to live there. Tinuturo ko lagi sa kanila. So they know, alam nila yung bahay ko. Wala pa silang isip, hanggang sa nagkaisip sila, alam nila na ang papa nila, basurero lang. Ang papa nila, sidecar boy lang. Walang yung feeling na, yung pakiramdam na dadalawa lang yung uniforme mo. Kapag Lunes, kailangan hindi mo dudumihan dahil magagamit mo pa yung ng Martes. Dahil magninis-nis eh. Pagka masyado mong ginagamit yung duktungan na tatanggal yung ano. Hindi, kako. Yung pakiramdam na kasosyo ka sa Meralco. Bakit? May kuryente ka, wala kang bayad eh. Hindi, alam niyo naman ng buhay squatter eh. Nakakabit. Well, ito kusina. Dito nagluluto yung misis ko, dito kami kumakain ng pamilya ko. Pasin mo talaga simple-simple lang. Enough lang para gamitin pang-araw-araw. Ikinasal noong 2000 si Isko kay Diana Ditan na isang school instructor. Biniyayaan sila ng 4 na anak, sina Patrick, Joaquin, Francis at Franco. Ang anak ninyo. Ayaw nga ho niya dahil gusto ko 12. Gusto ko po talaga, honestly, kasi solong anak lang ako eh. Solong anak ka ba? So, I long for... May mga kapatid. Gusto mo mga kapatid? Gusto ko masaya sila, gusto ko marami. Totoo, may anak ka sa labas? Opo. At paano nangyari yun? May first wife po yung... May first wife ang father mo? Opo. Eh, wala kang dinalang, hinanakit sa kanya, wala. Kabaliktaran. Katwiran ko naman eh. Ang tao naman eh, talagang nagkakamali along the way. What is important, are you responsible enough to your obligation? Okay. Then today, I understand, silang may karapatan, siyempre, unang pamilya sila. Pero naging mabuti naman sa akin ng tatay ko. Pero wala kang anak sa labas? As far as I'm concerned. Wala. Dahil pagkayari kong makasal, ito pa lang naman ang mga anak ko. Hindi ko naman kayo sinusuway.
Kaya nga kahit masakit sa kalooban ko, nandito ako. Hindi inasahan ni Isko na pagbubuksan siya ng pinto ng showbiz. Ang maningning na mundo ng telebisyon at pelikula ang dumampot daw kay Isko mula sa basura. Sanay naman ako ng kumakain ng tira ng tao eh. Bakit paggagawa ng... Pwede naman. Ito nga, kakaway ka lang eh. Iiyak ka lang sa telebisyon dahil sa isang karakter na ginagampanan mo. May libo-libong piso ka na. Nadiskubre raw siya noon habang nakatambay sa isang lamay ng patay. Nagsimula sa pa-extra-extra sa pelikula. Isko Moreno. Nabigyan ng break nang mapasali sa That's Entertainment ni Kuya Germs noon. Hanggang sa maging bida sa mga pelikula. At sa kanyang pagsikat, hindi rin siya tinantanan ng mga intriga. Sabi nila, ano ka daw? Bobo kang artista. People are entitled to their opinion. And their perception, of course. Pero, katwiran ko po, ma'am. Hindi mo abutin yung ganyan. Kung totoo yun, ano? Hindi, saka hindi naman ako mabubusog doon sa sinasabi nila. Oo. Ever since, pinilit ko magbanat ng buto. Para hindi maging pasakit. Kayamanan lang natin ang kailangan niya, kaya kanya pinatulan. Ma, mas kilala ko naman si Ninita kaysa sa'yo. Lalong nag-init ang karir noon ni Isko nang mapasabak siya sa pagpapaseksi. At kasabay ng kanyang mga maiinit na eksena, ang pagliyab ng mga intrigang ibinato sa kanya. Sexy star di ba? Opo, Isa ba totoo. yun dun sa mga hirap na sinasabi mo, Oo, dinaanan mo? Pinagdaanan mo talaga. Ginamit pa po sa akin yun nung halalan, noong 2007. Ang ginamit sa'yo na... Yung poster ko na nakabrief. Oo. Sinabi ko naman sa taong bayan, ako naman no talaga yan. Oo. Pero ako, ang pag-artista o being involved in showbiz industry, sabi ko marangal na hanap buhay yun. Pero teka, totoo ba yun na kinailangan na ano na rin? Ano ba tawag sa gano'n? Nag-callboy ka na rin. Hindi po. Hindi Awa totoo naman po yun. ng Diyos, may mga claims lang. Pag alam nyo kasi pag nag-artista ka, medyo At maganda saka katawan. bold ka eh. Nagsisexy-sexy ka. Oo nga eh. Tapos medyo may katawan ka. Nung araw, Tsaka medyo pogi, poging-pogi. araw-araw ka na sa gym. Oo. Natataypang ka ng Oo, marami. oo. Hindi naman may pagkakaila po. Kaya lamang hindi naman ako na-involve sa ganong Hindi industry. ka na-involve sa gano'n? Noong mga panahon yun, wala ba namang mga, ano matawagin natin yung mga indecent people? Marami yun. Ay, marami. Marami po yun. Sa showbiz mo. Whether bading o babae, meron yun. Talaga? Normal po yun. Normal yun? Hanggang ngayon? I don't know ngayon, hindi wala akong kapa. I mean, Anong kapa? hindi ko nakakapa yung... Ikaw talaga? Huwag Yung ka ano na. po, yung kung nangyayari ngayon, kasi hindi ako masyadong Just joking. active. Oo. Hindi ako masyadong active. But you know, posible po yun. Posible pa rin ano? Sa edad na 23, sumabak sa politika si Isko bilang konsihal ng Maynila noong 1998. Awa po ng Diyos, lahat po ng inagis na putik sa akin noong nakaraang halalan. Andiyan sinabing, yun, sinabi nyo kanina, nagbabading ako. Yung sinabi nung kalaban ko, bading ako. Ikaw ang bading? Oo. Iba yung sinabi ko. Ang sinabi ko, nagkaroon ka ng boyfriend na boyfriend bading. na bading. Ito, Ikaw mismo. Ay, totoo ba yun? nagda-duster daw ako. totoo ba? Sinagot ko lang naman, simple lang. Ano? Sagot Hindi ko. lang kita type. Ah! Kasi ayoko pa utulan napaka-petty. Napaka-petty. Bukod sa pagiging artista, ipinukul din kay Isko ang kawalan ng diploma. High school lamang ang natapos kasi ni Isko at natigil magkolehiyo nang magsimulang mag-artista. Lagi na lang ako inahabol ng anino ng pag-aaral na yan. Yun yung inisyo sa akin sa halalan. Na? Artista lang yan. Hindi ka nakapagtapos. Pakit-cute lang yan. pakit. Kaya nga ako nagsa-sidecar ako dahil pagka-Oktubre nag-enroll ako. Gusto ko magkolehiyo. Just so happen, nag-artista ako. Sinuwerte lang ako mag-artista. Habang konsihal, unti-unting tinapos ni Isko ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng kursong management sa International Academy of Management and Economics at kumuha rin ng crash course sa local legislation sa University of the Philippines. Nag-aral ng public administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At ngayon, fourth-year law student si Isko
sa Arellano University. Pinadala ako ng State Department ng US government sa Washington. Pinag-aral nila ako ng isang buwan. We were about 13 delegates. Ako lang yung Pilipinong kasali. Ako pa yung pinakabata. And most of them are mayors. Yun. Kaya ngayon, pa-English na ako, pamisa-misan. May baon ka ng English, ha? Dati walang wala, ha? Hanggang dumudugo yung ilong mo, galing English ka. Kaya kahit paano po, modesty aside, kung pag-aaral na naman ng issue nila sa akin, siguro naman may diploma na ako. Matapos manilbihan ng 9 na taon bilang konsehal ng Maynila, ang pagka-vice-alkalde naman ng Maynila ang kanyang nasungkit na posisyon noong 2007. 14 years na rin ako sa public service. That's right. Oh, matagal-tagal na rin. Dalawang record na po ang nabe-break, awan ng Diyos. The youngest councilor ever elected in the city of Manila. And the youngest vice mayor ever elected in the city of Manila. That's correct. Siguro naman hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, may nakita naman siguro yung tao sa atin, kahit sa murang edad. Taong 2009, nang hamunin ang kakayahan ni Isko bilang vice-alkalde ng Maynila. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ondoy noon, halos lumubog ang Maynila. Kasi yung FEO, sa kalagos nila, pinuno ng tubig yun. Oo nga. Tapos yung Santa Mesa namin, yung San Juan River, pumasok sa amin. The city of Manila, as a city, was made available 3 days after Ondoy. Unlike every other cities. What do you mean was made available? Maayos na? Maayos na. Naayos na lahat after Opo, 3 days lang? After 3 days. Wala nang baha after 3 days? Yes, ma'am. Modesty aside. Yes, ma'am. Okay. And at that time, wala pong alkalde. Ako po ang alkalde. Ikaw ang supervise, ha? Ano ba? Balak mo mag-mayor? Pangarap ko po yun. O siyempre, Gusto ko vice, naman po yun. talaga mag-mayor, ano? Kung papalarin ako sa awa ng Diyos. When do you gusto ko- plan to run for... Depende ko kay Mayor. Depende kay Mayor Lim. Kung ayaw niya na sa 13, pwede naman na ako. Naghahanda na rin naman ako. Kung gusto niya pa, sa 16, wala na siya magagawa. Last term na niya. Last term na niya. So ikaw na talaga. Opo. Agosto noong nakaraang taon, nang gimbali ng Maynila ng isang hostage crisis sa Quirino Grandstand. 20 turista galing Hong Kong nalulan ng isang tourist bus ang ginawang hostage ni dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Yung crisis dyan sa Luneta. Opo. Oh, Yun napulaan ka dun, ha? 8 buhay yung inailabas namin. Noong time, na kami pang namamahala ng lahat. Yung maga, pag napapansin nyo, di ba kayo nagtataka, bakit may lumalabas na hostages? Ano yun, naihilang ba yun? Gusto lang palabasin? Kausap namin yung hostage taker. We were handling the situation patiently. Nung gabi na, marami nang dumating doon ng mga iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Dumating na si Robin, si Batman, si Superman. Lahat doon ng mga superhero nagdatingan na. Okay. Mas magaling ho sila sa amin. Okay. Feeling nila. Yun. Nangyari, nagkakanaan na nung gabi. Kasi hindi naman po pwede Nagkasiraan na. Hindi naman po pwede sikat si Batman kay Superman. Hindi naman po pwede. Kung kanya-kanya ng diskarte. Inantabayanan ng buong bayan, maging ng ibang bansa, ang kahahantungan ng pangyayari. Sa huli, isinisi sa mali at magulong paghawak umano ng gobyerno sa hostage-taking ang pagkamatay ng 8 Hong Kong nationals sa insidente. Kasi may nagsabi sa national government na sa akin ay binibintang lahat. O de, nung sumagot naman ako, simple lang naman na sinagot ko. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Sabi ko lang, ganun po ba? Ako, simple lang. Where were you when we needed you most? Somebody's playing billiard. Somebody's drinking in Peninsula. Somebody left to Cagayan. Sabi ko, nobody's around. Yun, after that, may humingi sa akin ng pasensya. Pag may mando ka ng tao, ibig sabihin, ibinibigay nila isang bahagi ng karapatan nila sa iyo para sila'y pamunuan mo.
Kaya dapat, you have to be firm, you have to be decisive. Hindi nakatenga-tenga. Kung ang tahanan ni Isko ay salamin ng kanyang tagumpay, masasabing naabot na nga niya ang kanyang pinapangarap na maayos na buhay. At tila patuloy na umagos ang swerte sa buhay ni Isko dahil matapos ang halos 4 na dekada ng pangungupahan, magkakaroon na rin siya ng sariling tahanan. Ano ngayon ang mga specifics na nilagay mo doon sa bago mong Ang bahay? mahalaga sa akin, kwarto ng mga bata. Bakit? Isa-isa sila. Kasi may isa akong babae. Oo. Tapos, yung 3 lalaki. So, silang 4, may tig-isang kwarto. Wow! So 5 bedrooms yung pinapagawa mo? Bakit 3 mo- palapag na may deck. Thank you. Una kitang na interview, artista ka Apo. ka pa lang. Na-interview na kita Kusya. susunod, counselor ka na. Ngayon, vice mayor ka na. Nako, who knows? The next time, maybe. Sana po someday. Thank you so much and congratulations. Thank you, ma'am. Mula sa takilya hanggang sa bilangan ng balota, hindi maikakailang naaabot ni Isko ang hinahangad niyang tagumpay. Patunay lamang na hindi hadlang ang kahirapan sa isang taong may sipag, tiyaga at sigasi. Hanggang sa susunod na Lunes, samahan niyo po kaming bisitahin ang bahay at buhay ng mga personalidad na nabibilang dito sa Powerhouse. Ako po si Mel Tiangco. Magandang gabi.